Kinailangan ng iluwas dito sa Metro Manila ang ilang biktima ng bagyo para mabigyan ng sapat na atensyong medikal. Pero makarating man sila sa ospital, nagsisiksika naman ang mga pasyente. Live mula sa Quezon City, may report si Cesar Apolinario. Cesar? Jessica, mismong doktor na ang nagkumpirma na halos hindi na ma-accommodate ang lahat ng pasyente na galing ng Leyte at ibang probinsya na dinadala dyan sa may Villamor Hospital. Kaya ang ginagawa nila ay dinadala rin sa iba pang ospital gaya rito sa East Avenue Medical Center na may nakausap tayong ilang pasyente. Bagamat nalagpasan nga nila itong napakahirap at matinding hirap na nangyari sa kanila dyan sa Leyte, ay ginagawa nila ang lahat para maging maayos ang kanilang buhay. Pero isa pang kalbaryo ang dumating sa kanila. Siksika na ang mga pasyente sa East Avenue Medical Center dahil sa dami ng dinadalang may sakit dito na taga-NCR. Pero di ito naging hadlang para bigyang atensyon ang 6 na pasyenteng dumating mula Leyte. Kwento ng doktor, dinala ang grupo ni Mang Elizardo rito sa East Avenue Medical Center dahil siksika na at di na kayang i-accommodate sa Villamor Hospital ang lahat ng pasyenteng galing Leyte at ibang probinsya. Kanina, 5 sa kanila sinundo ng kaanak at inilipat sa private hospital. Mabuti na lang at magaling na rin si Mang Elizardo na tinamaan ng dehydration at bahagyang nasugatan nung kasagsagan ng bagyo. Ang kailangan siguro ng mga in-evacuate galing doon is stress debriefing, ma-debrief sila, more on psychological support muna dahil trauma talaga yung nangyari sa kanila. Ang apo niya kailangan pa rin gamutin dahil may ubo at sipon pa pero pwede na raw makalabas ng ospital. Ikinatuwa ito ni Mang Elizardo pero na magkwento tungkol sa sinapit nila mag-anak sa hagupit ng bagyong Yolanda na iba ang ihip ng hangin. Akala ko po mamatay na ako. Bigla pong malakas ng hangin. Yung mga yero nililiparan. Pati yung mga puno ng nyug. Nakahawak din lang sila sa grills ng bintana. Ako nakahawak din sa yung bubong ng truck para lang hindi kami malunod. Laking pasasalamat ni Mang Elizardo na ligtas ang kanyang buong pamilya. Dahil bukod sa kanya, may tuturing daw na himala na nabuhay ang kanyang 3 anak na babae, 4 na apo, at ang kanyang asawa. Kahit nalagpasan na nila ang pinakamalupit na hamong hatid ng bagyong Yolanda sa kanilang buhay, kalbaryo naman ang dinaraanan nilang mag-anak na pinaglayo ng kalamidad. Si Mang Elizardo at kanyang apo nahiwalay sa anak, manugang at 3 apo pagdating dito sa Maynila. Habang naiwan naman sa Leyte ang kanyang asawa at 2 pang anak. Isa rito, bulag. Diferensyado siya tapos bulag pa. Kung mababalitaan nila kung nasaan ako, untan lang nila ako sa dating lugar namin sa Dasmariñas, Cavite. Doon lang po sana kami magkita-kita. Sabi ng doktor, social service ng ospital ang mag-aasikaso kay Mang Elizardo para makapunta sa kaanak niya sa Cavite. At tutulungan din siyang malocate ang iba pa niyang kaanak. Alam mo, Jessica, habang papalayo ako dito kay Mang Elizardo, talagang hindi ko yung damdamin ko, medyo naaawa kasi ako dito sa mamang ito na may dalang 2 taong gulang na anak at may sakit pa. So yun, walang kasiguruduhan kung magkikita-kita silang buong pamilya, bagamat sabi nga niya, natuwasan na naligtas ang lahat ng pamilya niya, buong pamilya niya. Alam niya kasi nakita niya nung nasa Leyte, pero yun nga lang, walang kasiguruduhan kung magkikita-kita muli sila dito sa Maynila. Okay, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.